So, yan. Ito na. Ito na. Tikman na natin mga ka-wonders. Kulang pa siya sa lamig, pero masarap na siya. Mayong adlaw mga kaigalaan! Ako si Chakoy. Ako si Mark. Kami ang Wondering Kusina. Mga ka-wonders, it's Saturday today and we are bringing something sweet para sa inyo. So yung gagawin natin ngayon mga ka-wonders is mango sago with nata de coco and cheese. We would like to thank Chef CJ, ang ating napaka-bibong chef. And maraming salamat sa idea na to. And we are going to bring you this recipe para masunod nyo naman at para ma-enjoy nila sa kanilang mga party. So kung bago lang kayo dito sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video namin. That's right. So this is the process of our mango sago with nata de coco. And cheese. Ayun, special pala. Let's go! So mga wonders, yung una natin gagawin is magpapakulo muna tayo ng tubig. Ito, nagpakulo na ako ng tubig dito. So mga 3 liters na tubig para sa ating sago. So pakukuluan natin yung ating sago ng 30 minutes and then i-rest natin to overnight. So ilagay natin yung sago while kumukulo yung tubig natin para hindi siya magdikit-dikit. Ilagay lang natin. And then i-stir lang natin siya ng around 30 minutes hanggang lumabas yung pagka-jelly ng ating sago. Sa labas lang niya. Kahit may puti pa siya sa loob, pwede na yun after 30 minutes. And then, i-rest lang natin siya ng overnight. Yan, continuous lang natin siya galuin. So, maliliit lang na sago yung ginamit natin. So, yan mga wonders. Takpan muna natin. Then, check lang natin every now and then para ihaluin natin para hindi siya magdikit-dikit. Balik tayo after 30 minutes. So, yan mga wonders. After 30 minutes, tingnan natin. So, ganito na yung itsura niya. Yan, kung makikita nyo, lumabas na yung jelly, yung pagka-jelly niya sa labas ng sago natin. Pero meron pa siyang puti sa gitna. So, it means okay na yan siya. So, patayin na natin yung ating kalan. Ayan, so mga wonders, pinatay na natin yung ating kalan. Ngayon, dadagdagan lang natin siya ng room temp na tubig. Ayan. So, dinagdagan natin ng tubig para ma-reduce lang yung heat ng tubig natin. Ayan. So, now, takpan lang natin. And then, hayahan lang natin dito sa kasirola itong ating sago overnight. And then, continue natin bukas. So, mga wonders, after overnight natin pagbabad sa ating sago, ito na siya ngayon. Ayan. So, kung makikita nyo, sago na siya. So, yung gagawin natin ngayon is hugasan natin to. I-strain lang natin. So, ayan mga wonders, ito na yung sago natin. Tingnan nyo. Ang ganda ng pagkagawa niya. Ganun lang yung technique ng paggawa ng sago. Hindi siya kailangan na lutuin ng matagal para lumambot siya or para maging ganito siya. So, kailangan lang siya ng 30 minutes na pakulo and then ibabad natin dun sa mainit na pinagkuluan niya overnight. So, now mga wonders, titimplahan na natin. So, now mga wonders, ilagay lang natin dito sa ating lagayan yung sago. Yan, ang ganda ng pagkagawa ng sago natin. Tingnan nyo. Ayan na siya. So now, set aside muna natin to. Hiway muna natin yung ating mga mangga. Sa recipe na to, gagamit tayo ng 3 mangga. Yung hinog na mangga yung gagamitin natin. So, hiwain lang natin to ng maliliit na square. So, first, ganyan muna. Ayan. And then, kuha lang tayo ng baso para maganda yung pagkakuha ng ating mangga sa balat. So, ganyanin lang natin. Yan. So, yan. Nakuha na natin yung mangga. Yung isa. Yan. So, ganyan lang mga wonders. And then, iwain lang natin siya ng cubes na maliliit. Yan. Ganyan lang. And then, pa-cubes. So, ganyan lang yung paghiwa mga ka-wonders. So, gawin lang natin to sa lahat ng mangga natin, sa 3 mangga. So, nasa sa inyo kung gusto nyo ng maraming mangga, you can put more mango. So, mga ka-wonders, yung recipe pala na to ay galing kay Chef CJ. Shout out kay Chef CJ.
thank you sa recipe na to. Lalagyan lang natin ng konting twist yung ating gagawin. So yan mga wonders, nahiwa na natin yung ating mangga, ganyan lang. So itong gagawin natin na to, lalagyan natin ng nata de coco. So yung next step natin mga wonders, pagsasama-samahin na natin yung ating gatas, cream at saka condense. So gagamit tayo dito ng Nestle cream. Ilagay lang natin dito sa isang bowl. And then 1 can of condensed milk. And then 1 can din ng evaporated milk. So yan na mga wonders. So now lalagay na natin dito lahat yung ating mga ingredients. So unahin natin itong ating mango. Isasama na natin dito sa ating sago. Ayan. And then yung ating nata de coco, tatanggalin lang natin yung tubig niya. Yan, sasama na natin dito. So pwede rin kayong gumamit ng ibang color ng nata de coco. So lalagyan ko siya ng green na nata de coco para maganda yung color niya. Yan. So tanggalin lang din natin yung tubig niya. Yan. Sama rin natin dito sa ating mango sago. Then lastly yung ating cheese. So lalagyan din natin ng cheddar cheese na slice. Yan. Nawaluhin muna natin. Sarap na oh. Yan, ganda ng color. So now mga wonders, lagay na natin itong ating gatas na pinagsama-sama na condensed milk, evaporated milk, tsaka yung cream. Yan. So that's it mga wonders. Ito na yung ating mango sago with nata de coco and cheese. So tikman muna natin para malaman natin kung tama na ba yung tamis niya. So para sa akin, tamang-tama lang yung tamis niya. Kung gusto naman na medyo matamis, pwede nyo siyang dagdagan ng sugar. So mga wonders, i-chiller muna natin to kasi masarap to na malamig. Yung ginamit pala natin na sago is 300 grams na sago, yung pinakamaliit na sago. Yan. So takpan lang natin siya ng cling wrap. And then, ilagay natin siya sa chiller. So, mga wonders, ito na yung ginawa nating mango sago with nata de coco and cheese. So, linagay lang natin siya sa chiller para lumamig siyang konti. Kaya pala nakabalot. Yes. So, now, tikman na natin. Excited ako mga ka-wonders. I miss the mango sago. So, yan. Ito na. Eto na. Tikman na natin mga ka-wonders. Kulang pa siya sa lamig, pero masarap na siya. Kasi if you want guys, dapat naka-chiller pa siya for several hours para talagang manuot yung lamig niya. At saka guys, yung mango kasi ngayon, it's season dito sa UAE. Kasi galing Pakistan. Tapos ang sarap ng combination ng cheese na meron kang tikman na medyo malat-alat. Kaya pala, kasi complementary siya eh. That's why, if you have something sweet, you need to balance it with a little salt. So mga ka-wonders, this is a very good tip para sa mga naghahanap dyan ng mga desserts. Tapos konti lang yung yung mga ingredients natin, sago, nata, tsaka mangga lang. Right. Yan yung cream. So mga ka-wonders, if you like this recipe na pinakita namin sa inyo, please don't forget to comment down below. At saka i-like nyo itong video na ito. And if you're new to Wondering Cucina's YouTube channel, please don't forget to subscribe to Wondering Cucina and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Yes, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. And please follow us on Threads, that's at Wondering Cucina. At mga ka-wonders, maraming salamat sa suporta nyo. Shoutout ulit kay Chef CJ. At shoutout kay Ay Curativo dyan sa Cadiz City of Negros Occidental. At saka kay Lola Primi dyan sa Pasig City. Hello po sa inyo. At saka shoutout din sa newest member ng ating family, si Baby Atlas. Welcome to the world, Baby Atlas. So, yan yung pinakabagong baby namin na dito sa Wondering Cucina at saka sa family namin. So, that's it muna mga ka-wonders. Until the next video sa recipe na pwede namin maibigay sa inyo. And I hope you like this video. Please don't forget to share this video. Thank you very much for watching once again. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Kami ang Wondering Cucina at magsasabi kami, stay cool, stay safe, stay blessed, and peace.
Daghang salamat, guys! Enjoy the mango sago!